Hello, Scorpio! Welcome dito sa iyong April reading. April first week, sorry. First week. Thank you, Scorpio, kung like ka nanood ng mga readings natin. Sa mga bago dito, please don't forget to like, share, follow, subscribe na rin po. Personal reading services, mag-PM po kayo sa aking official na Facebook page. Kung balak nyo mag-inquire o mag-avail ng mga reading services. Hello and shout out dun sa mga YouTube channel members natin. At pati na rin sa mga nag-avail ng subscription sa ating Facebook page. Pati na rin yung mga nag-avail ng mga personal reading services natin. Tingnan na natin, Scorpio. Ano ba itong mga mensahe para sa iyo? Trust in divine detours. Mukhang may mga bagay na hindi para sa'yo ngayong April first week, no? I-redirect ka ni universe. Gagawa ng mga rerouting or detour. Pag sinabi nating detour, supposed to be dadaan ka doon, no? Pero pwedeng maiiba yung path mo. Maghahanap ka ng other way. Yan. So, huwag kang mag-alala kung yung tinatahak mong path or direction ngayong first week mag-iiba. Kasi yun ay parang nakatakda para sa iyo. No? So, may mga changes. Pwede kang maka-experience ng failures or rejections or challenges, pero it is for your own good, no? Kumbaga nararanasan mo itong mga divine detours na ito para i-prepare ka or dalhin ka doon sa tamang direction, no? Freedom is yours. Ganda naman ng horse, tignan mo. Freedom. So, magkakaroon ka ng freedom kung ano man itong gusto mong gawin. Ngayong first week of April, malaya ka. Malaya ka mamili. May kalayaan ka na gawin yung gusto mo. So, kung nung mga nakaraan, kung halimbawa hindi mo nagagawa yung mga gusto mong gawin, mukhang ngayong first week ng April, malaya ka. No? So, at least meron kang freedom. So, ano man yung nasa isip mo, yung plano mo, may sasagawa mo. At, pag sinabi nating freedom, pwede rin ito may kinalaman sa yung, halimbawa, free ka sa stress, or free ka sa pagiging obligated. No? Yung parang, hindi ka persado. Marami kasing pwedeng ibig sabihin itong freedom Ayun. Kumbaga itong first week, you are gifted with the spirit of movement and freedom. So according to the book. No? Ayan, meron kang time to travel and explore. Kasi you have travel and adventure, no? Maaring yung iba, meron talaga kayong actual na biyahe or may pupuntahan kayo, no? Parang malaya kang natahakin yung panibagong path na gusto mo. Ayan. No, pwedeng yan yung ibig sabihin niyan. Parang parang may pagka the full energy. Kung ano man yung mga circumstances na may encounter mo, no, this card is reminding you na meron kang free will and choices na gawin. Yung dapat mong gawin or gusto mong gawin.
Kumbaga hindi ka nasasakal or limited. No, pwedeng yung iba, freedom from emotional attachments, no? So ito, pwedeng free ka uling magtiwala, free ka uling magmahal, no? Pwede kasing sa feelings din yung freedom eh. Hindi lang doon sa mga bagay na ginagawa eh. Hindi lang yung pagiging capable na magpunta sa kung saan mo gusto, kundi minsan pwedeng freedom sa pag-i-express ng nararamdaman, no? Pagdating naman dito sa Sandpiper spirit mo, be playful. Ito naman, be playful. Lang to, have fun, no? Do something na makaka-lighten ng mood mo, makaka-uplift ng spirits mo, no? Do something na will make you feel good, no? Yun yung napipil ko dito sa playful. Kumbaga, do not let na na i-drag ka ng kabigatan ng mga dinadala mo right now. Pwede mo namang pag-aangin yung load. Pwede mo namang kahit papano maibsan yung load mo with doing something na will make you happy. No, kahit papaano malighten man. So, para dun sa mga may dinadala mabigat, 'di ba? Instead na magmukmuk kayo diyan, 'di ba? Do something na makakapag-uplift ng mood, ng energies. Pangit naman kasi kung doom and gloom ka na lang diyan, 'di ba? Dahil ang bigat na ng problema mo, magsosokom ka pa sa diba? Siyempre dapat maiba yung energy, mapalitan ng good vibes, hindi heavy vibes, diba? Pag-aangin. Kung mabigat, pag-aangin. I-try pag-aangin, diba? Pwede naman i-try. Five of Swords, this is pakikipaglaban. Meron ka bang ipinaglalaban ngayong first week of April? Like a relationship or a person or feelings, no? So, nakikita ko dito ay parang meron kang ipaglalaban. Ang taray no mo ipinaglalaban ng pag-ibig, o diba? Kung sino man pwedeng water sign, tapos may air sign din, no? Basta meron ka ipinaglalaban dito. Sana lang itong ipinaglalaban mo, Scorpio, is worth it. No? Parang parang relationship or person yung ipinaglalaban mo or yung nararamdaman mo about this situation. Kasi minsan, 'di ba, meron tayong mga ipinaglalaban na hindi worth it. Kaya importante, no? Itong ipinaglalaban mo, make sure na ipinaglalaban ka din. Ipinaglalaban ka din niya. O baka mamaya ikaw lang yung nakikipaglaban dito, 'di ba? Yun lang. So, ewan ko, yun lang unang pumasok sa isip ko. Pakikipaglaban about a person or a relationship. No? Pakikilaban about your commitment or feelings. Knight of Cups. So, may strong energy talaga ng water sign. No? Cancer, Scorpio, Pisces. Knight of Cups. So, siya siguro yun, yung ipinaglalaban mo dito. Sa Two of Cups. Willing ibigay lahat, no? Ikaw man ito o yung person. Nakikita ko dito, gagawin niya yung lahat. Ipaglalaban niya talaga itong pag-ibig na itong feelings na ito.
Maliwanag na maliwanag doon sa tubig. Very clear ang intentions, ang feelings nitong person na to, ikaw man ito o yung person mo. No? Very clear ang feelings mo or feelings niya para sa iyo. Very transparent itong tubig dito. Ang linis. Isa yun sa napansin ko. At talagang tignan mo yung gesture ng kanyang kabayo. Pwedeng iba kahit na kahit na maraming kokontra siguro dito. Tao man ito tao man to pinaglalaban mo, relationship or career or kung ano man itong pinaglalaban mo. Kahit na maraming dito, kokontra, paglalaban pa rin. Nakikita ko talaga ganon ka pure yung intention. Ganon ka solid yung feeling nito about this situation or person na talagang ipaglalaban niya. So, may energy dito ng mga nanghihingi ng pera. May mga nanghihingi ba ng pera sa'yo, Scorpio? Hihingi ng tulong, ayan. O baka maging generous ka, tutulungan mo to. Ayan, pwedeng may nanghihiram ng pera, basta may assistance dito, may mga nanghihingi, ayan, may mga kamay. Okay? Pwedeng ikaw to na tumutulong. Kung ano man yan, kung hindi man yan about pera, kumbaga napaka matulungin nung energy mo itong first week. Ayan Okay. May mga kamay dyan so pwedeng hindi lang isa yun nanghihingi sa'yo ng tulong pero bibigyan mo para kasi ang nakikita ko dito, gusto mo hindi lang isa yung mabibigyan, parang nafe-feel ko dito pantay wala kang favoritism, wala kang, kumbaga hindi bias. Gusto mo pantay-pantay lahat yung nare-receive nila. So, hindi ko alam kung ito ay mga kapamilya mo or kung sino man na kapag nagbigay ka, pantay-pantay, walang favoritism, walang ito, yung ganito, dapat mas marami kay ganyan, hindi. So, nakikita ko dito balance and gusto mo lahat meron, no? Gusto mo lahat meron, gusto mo lahat mabibigyan mo. O yan, baka naman mamimigay ka ng mga gifts or kung ano man yan, pera, tulong. Tignan natin yung love life. Non-committal, independent. Merong hihingi ng sorry. I'm sorry, may apology. O baka makatanggap ka ng apology from your person. Kung nagkaroon man kayo ng awayan. O baka ito yung awayan O, baka yung iba sa inyo, yun nga, may awayan dito. Pero parang maging magkabati rin naman uli. Ayan. So, nanaig pa rin yung dito, yung pagmamahalan. Kasi, merong understanding sa isa't isa. Ayan, Nagkaroon man kayo ng conflict dito, awayan. Nangibabaw pa rin yung pagmamahal ninyo, yung pag-uunawaan ninyo sa isa't isa, pagkakapatawaran. May apology dito. So, pwede, kung nagkaroon man kayo samaan ng loob, nagtalo kayo, nag-away kayo ni person, pwede may mag-sorry dito. Or, kung meron kang ex, possible na may bumabalik parang possible na parang bumabalik na energy. Pero, ang nafe-feel ko dito, ikaw,
parang ayaw mo na i-commit yung sarili mo dito sa person na to. Kahit na mag-sorry pa yan, kahit na bumabalik sa'yo yung ex na yan, pwedeng ikaw ayaw mo na. Mas pipiliin mo na lang na maging single kesa bumalik ka dito sa person na ito. Kasi naniniwala ka, no, the grass is greener. Pwedeng may mga possibilities para sa'yo dito. At naniniwala ka na you deserve better. Kaya siguro yung iba sa inyo, mas pipiliin nyo na lang na hindi na lang bumalik, if ever, kahit bumabalik sa'yo to, kahit nagsusorry, no? Excuse me lang may mga tanggalin ko lang yung mga kalat dito sa aking mahiwagang table. Ayan. Tignan na natin closing message mo. Make plans and focus. So, napaka-importante na meron kang mga plano. Hindi pwede yung wala. Lalo na kung meron kang gusto marating, may specific na goal ka, no? So, syempre, hindi naman sapat na meron lang tayong dreams or goals o may tina-target tayo. Syempre, kailangan lagyan din natin ng planning and strategy. Ayan. Importante dito yung paghahanda, no? Pag-layout ng iyong mga plano for the future. Lalo na kung near future na yan, no? And focus, importante rin na kahit may mga plans ka na, pero hindi mo naman tinututukan, no? So ganun din. Pwedeng wala ring progress, pwedeng hindi rin siya ma-achieve. So importante, meron kang specific na goal, meron ka ring mga plans, commitment, and focus. Okay, Scorpio, take care and God bless.